Maraming nabudol itong mag-asawang Bongbong at Liza Marcos, lalo na ang mga sumuporta sa kanya noong nakalipas na presidential election. Isa na dito si Attorney Rodriguez na dating Chief of Staff ni Bongbong Marcos, na ayon kay Maharlika pinalayas ni Liza Marcos sa Malacanang itong si Attorney Rodriguez at hindi man lang pinagtanggol ni Bongbong Marcos. Isa na rin si VP Sara ang nabudol ng mag-asawang Bongbong at Liza Marcos. Maraming nakakaalam na itong si VP Sara ay todo suporta sa mga Marcos. Ngayon tila hindi may pagtanggol ni Bongbong sa ginagawang paninira ni Romualdez at Liza Marcos. Regarding sa electoral protest, pinagtanggol ni Vic Rodriguez, spokesperson and everything. Pero ni isa, ni ha, ni ho, may nakita ba kayong pagtatanggol ni Kuting? Tinraidor si Attorney Vic Benudol. It's the same thing na ginagawa dito kay Inday Sara na binubudol din siya ni Kuting. Naggagalaiti sa galit itong si Maharlika, dahil isa rin siya nabudol ng mga Marcos. Kung natatandaan natin isa itong si Maharlika ang sumuporta kay Bongbong Marcos, dahil naniniwala si Maharlika, magkaroon ng pagbabago ang Pilipinas pag si Bongbong Marcos ang maging Pangulo ng Pilipinas. Ayon kay Maharlika kabaliktaran ang nangyayari mas naghira ang Pilipinas, nang si Bongbong Marcos ang Pangulo. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Mga kababayan, bakit Sara Duterte Rodriguez? Kasi itong dalawang to parang nabudol. Si Rodriguez, si Attorney Rodriguez, nung binaboy siya ng asawa ni Kuting na si Lisa Ahas Araneta Marcos, never ever siyang ipinagtanggol ng kanyang matalik na kaibigan. Not really matalik eh. Ng kanyang sinilbihan bilang Chief of Staff na ipinagtanggol niya sa lahat ng pambabatikos na mga dilawan na kaalyado na ngayon ni Kuting at ni Lisa. Never ever man lang nagsalita ang Kuting ninyo para ipagtanggol ang kanyang Chief of Staff na naglingkod sa kanya at reason kung bakit siya lagi, di ba, kahit sa kabila ng mga batikos sa kanya ng mga dilawan. Regarding sa electoral protest, pinagtanggol ni Vic Rodriguez, spokesperson and everything. Pero ni isa, ni ha, ni ho, may nakita ba kayong pagtatanggol ni Kuting? Tinraidor si Attorney Vic Benudol. It's the same thing na ginagawa dito kay Inday Sara na binubudol din siya ni Kuting. Dahil sa kasamot-sari na babastos, pagbibintang at pagdidiin, pagsisira kay Inday Sara ng kanyang pinsan na si Tambaloslos at ng kanyang asawa na si Lisa Ahas, ay wala siyang pronouncement, wala siyang binitawang salita. Eh alam naman ni Inday, well, itong dalawang ito, si Attorney Vic at saka si Inday Sara, may common denominator sila. Alam ni Attorney Vic Rodriguez na ang jijimonyo na talagang pumuksa sa kanya para paalisin sa tabi ni Kuting ay ang asawa niyang Lisa Ahas Araneta Smugs. At alam na alam din ni Inday Sara na ang gumagawa nito sa kanya ngayon ay si Lisa at si Tambaloslos. Inday, I'm telling you, ilang buwan na yata ang sinasabi ko dito nung nakaraan pa. Na-miss-send si Ahas sa'yo ng mensahe, di ba? Nagra-rant siya laban sa'yo. Na-screenshot mo nga yun, Day. Booking mo na. Di ba? Alam na alam mo na itong Ahas na ito ay siya punot dulo ng pinagagawa sa'yo. Ang confidential fund. Lahat planado. Pinlano ka na. Kung hindi mo pa rin yan, Day, nararamdaman, ay ambot na lang giatay. Alright? We will always carry the flame that will burn until Duterte return, sabi ni At Home TV. Ayun nga, mga palangga. So yung pinag-uusapan natin, ang layo-layo pa nga ng eleksyon, di ba? Pero gusto nang gibain si Inday Sara. Ibig sabihin, nakikita nila na sobrang lakas ni Inday Sara na kailangan nilang gibain ngayon pa lang. Kaya ako, sabi ko sa inyo, hindi tayo dapat nalulungkot. Dapat nagdidiwang tayo everyday kasi lalo tayong lumalakas. Kasi pag dumating yung speak up day,
na sinasabi ko. Katuwang natin yung mga military in uniform na sukang-suka sa mukha ni Lisa at ni Tambaluslos. Imagine nyo, alam ng men in uniform na may nagpakamatay na PSG dahil kay Lisa sa pambubulyaw ni Lisang Digimonia. Pipi Sara, pumalag ka na. Ikaw na lang hinihintay, sabi ni Sir Zorro. Ayan, correct. Alam na alam to ni Inday. Pumalag na kayong dalawa ni Attorney Vic. Nasa inyong dalawang alas actually. Nasa inyong dalawang alas, hindi na kay Attorney Vic. So mga palangga, hindi kayo dapat nalulungkot. Dapat lalo kayo nagiging malakas. Kasi pag nalulungkot kayo at lulundo-lundo, okay, lulundo-lundo, ay kaluoy man si Inday, no. This is it. Kaya nangyayari ito para lalo tayong maging malakas na maitumba itong ulo ng ahas. Kasi kung hindi natin to nakikita, wala naman tayong pag-uusapan, di ba? Akala natin galing-galing ni Kuting. Kung wala ba tayong mga puting ahas, na si Lisa ay kumukubra sa Okada, si Lisa ay pinapanalo ang mga tao, yung mga kasabwat niya sa loto maya-maya at hinahatid sa offshore account nila. Wala tayong pag-uusapan. Tingin natin sa kanila mga anghel at santo. Kung walang issue si Martin Romualdez na nagbigay ng 2 milyon sa $2 million dito sa Harvard, sa kabila ng kahirapan ng Pilipinas, wala tayong babatikusin. Kung hindi natin nalaman na si Martin Romualdez ay tumanggap ng 3 million ng luggage, di ba? 3 billion. Diyan sa issue, diyan sa gaming, ano na yan, Okada na yan. Wala tayong pag-uusapan. Kung hindi natin nakikita kung paano nila tinatrabaho si Inday, wala tayong pagdadabatehan ngayon. Wala tayong usapin. Kung hindi nag-expose ang mga puting ahas natin na si Lisa ay lumalaklak ng alak at pulburon, sila ni Kuting at bangag-bangag ang mga hitad. Ibig sabihin, perfect ang government natin. This is the good thing na nakikita natin. The more na nakikita natin ang pagkadamuho nila lahat, the more na umaalab ang puso ng bayan. Right? So, sabi niyo din na, bakit sinisingle out ang isang vice president ng 125 million? Bakit hindi pinag-uusapan ang billion na budget ni Kuting at bakit hindi pinag-uusapan ang mga biniling bahay, apartments sa Paris? Okay? Nitong kasabwat ni Tambaluslos na si Zaldigo at ang kanyang asawa na si Maylin Ko, Saldico at Maylin Ko, sa Paris gamit ang pera ng bayan na dating mga naglilimahid. Saan sila kumuha ng pera? Diba? So, kailangan makita to ng bayan kasi dito maghuhugot ang ating lakas. Lakas na magpapatindi, okay, sa inyong gigil para buhatin si Kuting. Lakas na tumataas lalo ang presyo ng bilihin dahil sa mga taong ito na pinamamayagpag ang smuggling business nila. So dito kayo hugot ng lakas kapag ang tao ay puno na, sabi nga pag puno na ang salop, ay willing na kayo. Kahit kumakalamang sikmura ninyo, kaya nyong magbuhat ng isang Kuting, believe me. Kapag nakita nyo na eh. Diba? Kaya nyong buhatin ng Kuting, gapapil lang naman ang gaan yan. Kaya kayo mga men in uniform na binaboy. Marami sa inyo binaboy ng administrasyong ito. Binaboy kayo ni Lisa. Alam ko nandiyan lang kayo. Kayo na sumumpa, nagampanan ang inyong mga tungkulin para sa kapakanan ng inyong bayan. Nag-aral kayo, nagpakadalubhasa, tinaya ninyo ang inyong mga sarili sa mga trainings and everything. Bababuyin lang kayo ni Lisa Ahas-Mags. At ang iba sa inyo nagpapakamatay dahil binabastos kayo ng isang polboronic, laklakerang asawa ng first gentleman. My God, kung mamamatay na lang kayo ng gano'n na lang, ililibing nyo sa hukay nyo yung nalalaman ninyo. So wala kayong pinagkaiba sa mga duwag na walang yagballs. Ang kailangan ng taong bayan ay mag-speak up day kayo at ipakita nyo sa taong bayan na mahal nyo ang Pilipinas. Dahil itong nangyayari ngayon sa Congress, hindi ito para sa Pilipino, para sa kanilang political ambition. Ang layo pa ng eleksyon, nagsisiraan na.
Wala namang masamang sinabi ang matandang Duterte. Okay? Ang former president, baka magalit yung mga palangga ko, matandang Duterte at batang Duterte kasi si Inday. Okay, ang former president, wala siyang sinabing laban sa institusyon. Ang sinabi niya, i-present, ipakita sa taong bayang ang inyong mga audit reports ng ginasta nyo na pera namin lahat. Ano ang masama doon? Dahil kayo ay sinabi na magnanakaw o corrupt kayo, tapos ngayon iiwanan nyo na, actually it's okay. Aalis na kayo sa PDP Laban. Di ba? Well, originally, ang PDP Laban ay mga dilaw talaga dyan. Yan naman ang katotohanan. Uniteam kamo? Walang uniteam. Inday, ano ka ba? Diyos ko po, Day. Sayang naman. Ang ano sa'yo, ang tiwala sa'yo ng taong bayan, kailangan mo na magsalita. Para sa akin, total binababoy ka na. Ito Vice President ka naman Resign. Ipakita mo kung ako sa Inday, mag-resign ako sa kanyang cabinet position. Kasi binababoy ka na ni Kuting. Binasabos ka na. Matapos mo siyang tulungan, BS, marriage made in heaven, eklabush. Di ba? Kung ako sa kanya, kung ako ginaganito ng isang tao, na kunyari, pupunta ng Amerika, pupunta ng ganito, kunyari ako yung in charge, pero kajululan lang, pero ang totoo, binabalbalan ako patalikod. Ako yun Nasasabi ko to kasi wala ako sa posisyon niya. I'm just saying, sa thinking ko na hindi naman ako, nasa posisyon. Pero